Linda San at Alice Go. Sino nga ba sila? Sila ba ay mga espiya na ipinadala ng gobyerno ng China? Ano ang kanilang misyon at bakit nila ginagawa ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa bidyong ito. Si Linda San, isang 41 taong gulang na naturalized American citizen, ay ipinanganak sa China at nagtatrabaho sa estado ng New York sa loob ng maraming taon. Sa puntong iyon, kasama ang kanyang mga tungkulin ang pagiging Deputy Chief of Staff para kay Governor Katie Hochschul at isang aide sa administrasyon ng hinalinhinan ni Hochschul si Governor Andrew Cuomo simula noong 2012. Ngayon, kasunod ng pagpapatalsik sa kanya noong 2023 at maraming mga kaso na isinampa laban sa kanya at sa kanyang asawa sa isang sakdal na hindi seryado ngayong buwan. Ang gobyerno ng Estados Unidos sa New York ay nakikipagbuno sa pagkakaroon ng trabaho sa isang manong ahente para sa gobyerno ng China. 4 na taon pagkatapos ng panayam, bumaba ang FBI sa 3.6 million sa tahanan ni San at Hu upang magsagawa ng pagsalakay sa gabi na matatagpuan sa isang lugar sa Hilagang Baybayin ng Long Island. Makalipas ang isang buwan, inaresto si Linda San at ang kanyang asawa at inakusahan ng trabaho sa ngalan ng gobyerno ng China sa isang 64 pahinang sakdal. Sinabi ng mga federal prosecutor na nakapagsabwatan at lumabag si Linda San sa Foreign Agent Registration Act na kilala bilang FARA at inakusahan siya ng money laundering, visa fraud at alien smuggling. Kinasuhan din si Ho ng money laundering conspiracy at conspiracy to commit bank fraud, pati na rin ang maling paggamit ng paraan ng pagkakakilanlan, sinabi ng federal prosecutor noong nakaraang Martes. Bilang kapalit ng kanyang mga aksyon, sinabi ng mga taga-usig na si Linda San at ang kanyang asawa ay nagpanayam sa kanilang sarili at nakatanggap ng mga mayayamang regalo, gayon din ang mga tagumpay sa pagsulong ng mga negosyo ng kanilang mga kamag-anak, kapwa sa US at sa China bilang karagdagan sa pag-secure ng trabaho para sa kanilang mga kamag-anak sa loob ng gobyerno ng China. Si Linda San ay sinabing nakakuha ng karamihan sa mga korap na benepisyo mula sa scheme Salted Duck Aside sa pamamagitan ng hindi maiulat na kita na nakuha ng kanyang asawa sa seafood importation business mula sa China at pagkatapos ay nilaunder sa Estados Unidos na ginagawang mas mahirap para sa pagpapatupad ng batas na kinonekta ang mga kasabihang tuldok sa nag-uugnay sa mga aktibidad ni San na nakinabang sa China sa mga pinansyal na benepisyong tinatamasa niya. Kapag natukoy ng mga investigador na ang kanyang mga aksyon ay hindi isang agarang pambansa at banta sa seguridad, posibleng sinusubaybayan ng mga investigador mula sa malayo habang nagpapatuloy ang kanyang mga aksyon at mas maraming ebidensya ang nakatambak. Ang lahat ng maaari makatulong sa paghati sa isang panalo sa isang uri ng pagpapatupad ng DOJ ay lalong nakatuon sa kanya. Ang mga eksperto ay nagsasabi sa CNN mula noong 2023, ang iba pang mga kaso ay kinasasangkutan ng individual na kinasuhan o nahatulan at nagtrabaho para sa gobyerno ng China bilang karagdagan sa partikular na pagpapatupad ng FARA noong nakaraang taon.
Dalawang lalaki ang kinasuhan sa pagpapatakbo ng isang tagong istasyon ng pulisya sa Lower Manhattan sa ngalan ng gobyerno ng China. 3 lalaki ang nahatulan ng pag-stalk sa isang pamilya sa New York at sa New Jersey sa ngalan ng gobyerno ng China. At isang 73 taong gulang na aktivista ay nahatulan noong nakaraang buwan ng pag-arte at pakikipagsabwatan bilang ahente para sa bansa rin ng China. Lahat ng ito ay naganap sa loob ng bansa ng US. Sinabi ni Blaze na ang kaso ni Linda Sun ay pagpapakita na ang mga federal na investigasyon ay humaharap hindi lamang sa mga kaso ng impluwensya ng dayuhan, ngunit partikular sa interseksyon ng mga alalahanin sa pambansang seguridad at batas sa kriminal. Ito ay isang paraan o hindi bababa sa isang senyales ng babala para sa mga gumagawa ng illegal. Mga opisyal ng gobyerno na kailangan nilang magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na pagtatangka sa impluwensya ng kanilang pag-uugali. At kung may isang bagay na tila mali, maaaring tignan ito o pinakakauntig ng pag-uulat nito. Si Linda Sun ay maaring mahatulan sa mga kaso kanya ngayong kinaharap sa Estados Unidos, kasama ang kanyang asawa at ilang miyembro ng pamilya. Dumako naman tayo dito sa ating bansa. Sino naman si Alice Go, na may tunay na pangalan na Go Waping? Ipinanganak sa China, ngunit pagtungtong niya ng 17 years old, si Alice ay dinala na kanyang mga magulang dito sa Pilipinas, kasama ang mga kapatid na sina Sheila Go at Wesley Go. Sila ay lumaki sa farm ng Bamban, Tarlac. At noong 2022, si Alice ay tumakbo bilang mayor at siya ay nasa partido ng independensya. Siya ay nanalo kalaunan. Si Alice Go ay nasangkot sa mga illegal na gawain tulad ng pogo, nasangkot sa mga scam sa buong mundo, at mga illegal ng human trafficking at gambling na mismong kasosyo ng mga Chinese syndicate na nagpapatakbo ng pogo sa kanya mismong bayan sa Tarlac. At posibleng sangkot ang dating advisor ni Duterte na si Michael Yang, pati na rin si Harry Roque, ang dating secretary at spokesperson ni Duterte. Ang Philippine Senate hearing sa pangunguna na Senador Risa Ontiveros ang siyang nakadiskubre ng mga peking dokumento ni Alice Go. At si Senator Win Gatchalian naman ang nanguna sa mga ebidensya. Bago matapos ang buwan ng Agosto, si Alice Go kasama ang iba pang mga akusado ay lumabas at tumakas na ng bansa noong pang bago matapos ang buwan ng July. At siya ay nahuli ng Interpol at Indonesian Police bit-bit ang Senate warrant of arrest sa iba't ibang kaso. Ano ang malalim na plano ng China? Bakit may mga pinagagalaw silang spy sa ating bansa at sa US? Matatanda natin ang binitawang salita ni dating Pangulong Duterte na magiging probinsya ng China ang Pilipinas. Ano ang koneksyon ni Duterte sa China? Marahil merong pangako ang China sa mga taong gusto tayong abusuin at sakupin. At si Linda Sun naman ay merong misyon na
na nakawi ng mga importanteng data ng US na may kinalaman sa internal na proseso at mga importanteng data na gagayahin ng China para higitan ng China ang US sa lahat ng aspeto, maging sa militarisasyon. Ganyan kasakim ang China, kaya sila ngayon tinatawag na most hated country in the world.